Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 187. Our verse for today, Psalms 134. Sabi dito, narito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon, ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Siyon. Sa makatuwid bagay, niyaong gumawa ng langit at lupa. Sa verse na to, makikita natin na ini-invite tayo para sambahin natin and purihin ang Panginoon ng buong katapatan kahit pa gabi na. Kasi sabi doon, kahit yung mga nagsisitayo doon sa bahay ng Panginoon kahit gabi na, inaanyayahan pa rin na pumuri sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang ang pagsamba natin sa Panginoon, ang pagpupuri natin sa Panginoon, hindi lang siya limited sa lugar, sa oras, sa panahon, or even sa pakiramdam natin. Sabi nga sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, di ba? Sambahin natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon dahil He deserves para sambahin. Because He is faithful at siya yung gumawa ng langit at lupa, including us. Doon sa verse 2, meron doon nakasulat na itaas daw natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Taas natin daw yung ating mga kamay. Naalala ko dati, baduy na baduy ako doon sa mga napapanood kong ganun, mga alive forevermore, mga nagtataas ng kamay, yung parang mga baduy na baduy ako doon. Pero simula nung nabasa ko yung mga salita ng Panginoon na kinakailangan magtaas ang kamay sa pagpupuri sa Panginoon, kagaya nito na pinag-aaralan natin. Kasi marami mga tao, kino-question nila yung mga believer ng Panginoon, bakit daw pag nagpupuri or nag-aawitan, tataas daw yung kamay, ganun. And wala naman daw yun sa Bible, di ba? Ang dami nating mababasa sa Bible, lalo na dito sa aklat ng mga awit, kung babasahin natin siya, ang dami nating mababasa kung tungkol sa pag-surrender sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, pagtaas ng kamay sa Panginoon. And maraming ibang mga mananampalataya na hindi yun ginagawa, di ba? Hindi nila pinapractice yung ganun. Wala tayong problema doon kasi ang tinitignan naman ng ating Panginoon ay yung puso. Pero para sabihin ng ibang mga tao na sumasamba sa Diyos na hindi daw biblical yung pagtaas ng kamay, that is medyo hindi magandang sabihin. Dahil biblically, kung pag-uusapan natin is according sa Bible, nasa Bible siya ang pagtaas ng kamay. Ngayon, kung yung kinakaaniba natin ay hindi yun ginagawa, hindi naman natin kina-question din. Kaya nasabi ko, ang tinitingnan ng Diyos ay yung laman ng ating puso. Naalala ko yung first time na nagtaas ako ng kamay habang umaawit sa Panginoon. Sobrang hirap noon time na yun. Pero yun nga, kakausapin ka ng Lord para gawin yun sa'yo. Naalala ko noon na naiisip ko, ganun pala yung pakiramdam. Kasi dito sa mundo, once na makasalanan ka, once na nagkasala ka, sumuko ka sa mga pulis, sigurado kulong ka, di ba? Pero sa Lord, makasalanan ka, sumuko ka sa Panginoon, that is the start of your freedom. Yun pa lang yung simula. Nung ginawa ko yun, para ako nakalaya na ang sarap pala, ang gaan pala sa pakiramdam na sinusurrender na natin yung buhay natin sa Panginoon. Ang pagtaas natin ng kamay sa Panginoon kasi isa siyang sign of surrendering, na humble natin yung sarili natin. Kasi kung tayo lang, hindi ko yung gagawin, ang baduy nun. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, nararapat natin siyang gawin at ialay natin at sumurrender tayo sa Kanya. Purihin natin siya na nakataas ang ating mga kamay. Hindi natutungkol sa atin, hindi natutungkol sa pride natin or kung ano sasabihin sa atin ng mga tao. Ang importante na lagi dito, ano ba yung sinasabi ng Diyos? Purihin natin siya na tinataas natin ang ating mga kamay. Di bali ng kutyain, pagtawanan tayo ng ibang mga tao. Ang importante, sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. And dun sa verse 3,
nakasulat doon na pagpalain nawa tayo ng Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Pero hindi ito tungkol sa pagpupurihin ko siya para i-bless niya ako. Hindi siya tungkol sa ganun eh. Kaya natin siya pinupuri at sinasamba dahil gusto natin siyang i-bless. Hindi dahil gusto nating i-bless niya tayo. Hindi yun ang reason kung bakit natin siya sinasamba. The reason kung bakit natin siya sinasamba at pinupuri dahil karapat dapat siyang purihin at sambahin dahil iginagalang natin siya, dahil siya yung lumikha sa atin, siya yung nagmamahal sa atin, siya yung lumikha ng langit at lupa at Diyos ng lahat ng mga Diyos. I'm telling you, taste and see that the Lord is good. Kapag sinorender na natin yung buhay natin sa ating Panginoon, yung genuine na pagsuko ng ating buhay sa Kanya, makakaramdam kayo ng bagay na hindi nyo pa nararamdaman sa buong buhay nyo. Kapayapaan na hindi nyo kayang i-explain, kagalakan na hindi nyo pa nararanasan kahit kailan, at kalakasan sa tuwing tayo ay nangihina. Nagkakaroon pa rin tayo ng pag-asa sa tuwing tayo ay nadi-discourage na. Nawa, kahit na busy ang buhay, daming problema, gawa natin ng time para sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Paanyaya ito sa atin at utos din sa atin ng ating Panginoon Diyos na huwag nating kakalimutan ng araw ng pagsamba, pupuri sa Kanya. Pagkatiwalaan natin siya na siya yung mag-iingat, magpoprotekta at magpo-provide ng mga kailangan natin dahil siya yung ating mabuting pastol. The Lord our God na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa bawat isa sa atin, He is more than worthy to be praised, to worship. More than na pag-alaya natin ng ating buhay at buong lakas. Dahil siya lang yung tanging Panginoon na tunay na nagmamahal at tunay na hindi nangiiwan sa bawat isa sa atin. Nawa patuloy natin siyang sambahin sa lahat ng season ng ating buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pag-ibig at pagpapala sa bawat isa sa atin. At patuloy natin na patatagin ang ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos. At patuloy na mag-focus lamang sa Kanya. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.